Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, nood tayo ng mga balita, Ito, parang nung isang araw pa yatang issue ito, yung road rage. Sangkot yung USEC ng DOTR, si USEC Ricky Alfonso. Panoorin nga natin to. Balita to eh. So, ayusin ko lang ha. Wait lang. Pinagpapaliwanag si Transportation Undersecretary Ricky Alfonso. Kaugnay ng reklamong nanakit umano ang kanyang driver. Ang nakaaway, nakagitgitan umano nito sa kalsada. Nakatutok si Oscar Oida. Sa Katipunan Avenue sa Quezon City, kuha ang video na ito habang namamagitan ng mga traffic enforcer sa pagtatalo ng driver at security ng luxury SUV na ito at ng Wow. isang utility vehicle. Ginit-git kami, dalawa eh. Nax! VIP kami, ginanon kami. Kung nabaril namin yan, delikado ang ginagawa mo, pare. VIP daw sila. Uy, taka! Ano kayo, naglilingkod kayo sa taong bayan. Boss nyo yung sinasabihan mong VIP kayo. Base sa usapan sa video, git-gitan sa kalsada ang pinagsimulan ng pagtatalo. Pero may binabanggit na VIP ang mga sakay ng SUV. Bakit nyo ako sinaktan? Sinaktan nyo ako eh. Sinuntok ako eh. Videohan nyo nga yun. Ano yan? Pare, VIP. Huwag kang ganon. Mababaril ka niyan. Hindi VIP. VIP, wag kang ganon. Hindi! VIP! Delikado ginagawa niya. Hindi namin alam, baka mabaril na. Kasi ginanong-ganong kami, oh. Hindi kasi... VIP yung dala namin, nakablinger na kami, ha. Nung una, hindi kami nakablinger. Ginat kami. Tapos, nung unat ng unat siya, nagblinger na kami. Makikita sa video si DOTR Undersecretary Ricky Alfonso habang kausap ang mga enforcer. Sa isang punto, pinabalik na rin siya ng mga kasamahan sa sasakyan. Pero bago naghiwalay ang dalawang nakita panig, siya. nagkaintan pa. Pakuha mo yung ORCR. May number naman, may sir, kunin mo na. Tingin mo yung ORCR. Kaya sinuntok ako. Ano yun? Kaya gano'n lang, VIP. Malintikan ka talaga. Yabang Sininuntok eh. Ang sabi ng driver ng utility vehicle, sinaktan siya ng mga sakay ng SUV. Hindi lang pala ko yung driver kasi sinuko ako. Ay, sinuko ako eh. Ano yan? Medical ka pa. Pa-medical ka tapos mag-ano ka ng police report, pa-blatter mo para may counter ka. Magkano ka na police report, mag-gather mo. Para may counter ka. May special plate na number 10 ng SUV Lexus? na para sa presiding justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitor General. Sa isang press conference kanina, kinumpirma ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na driver nga ni Undersecretary Alfonso ang nasangkot sa alitan. Pero ba't naka-10 sila? Nag-issue na raw ng notice to explain si Secretary Lopez upang pagpaliwanagin ang Undersecretary. At sinabi niya nga po na siya yung nasa video. Nag-issue po ako kaagad ng notice to explain yesterday. At pahiya. I'm expecting the answer of Yusek Ricky Alfonso. Pero yung pag-uusap namin kagabi, sinabi niya rin po na tinanggal niya na ang kanyang driver at humingi siya ng patawad at lumabas siya basically to pacify yung the incident. No? Siya Pero bakit umawat. 10 yung Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Yusek Alfonso. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. 10 ang 10 ang number? Bakit 10 ang number? Pwede ba sa USEC yun? Di ba, men? Tapos, tinanggal daw yung driver. Niwala kayo? Na tinanggal yung driver? Sabi niya siguro, bakasyon ka muna, medyo mainit tayo. Next! So, pinatawag siya, regarding dyan. So, ito yung nangyari.
hindi sumipot sa LTO si Yusek. Hindi sumipot si Transportation Undersecretary Ricky Alfonso sa LTO matapos ipatawag dahil sa away kalsadang kinasangkutan ng kanyang driver. Gusto ring alamin ng LTO kung bakit may blinker ang sasakyang ginamit at plakang para sa isang hukom ng Court of Appeals at Solgen. Nakatutok si Oscar Oida. Oo nga, bakit? VIP kami, ginanong kami kung nabaril namin yan. Ang insidenteng ito na kinasangkutan ng driver at ng sinasakyang SUV ni DOTR Undersecretary Ricky Alfonso ang mitya ng pagpapatawag sa kanya ng Land Transportation Office o LTO. Pero no-show sa LTO si Alfonso. Ang tanging nakarating ay ang Driver. mismong driver ng Undersecretary na umuni nanakit sa nakalitang driver. Ngayon, BIP mo, ang recommendation ko, i-revoke na itong lisensya niya at i-impound itong Lexus Nako. para magkaalaman, para malaman natin kung ano ang totoo. Hindi tayo nakikipagbiruan. Pero nang isuko sa LTO ang SUV, wala na ang plakang number 10 na nooy nakakabit pa sa nasabing SUV nang mangyari ang insidente. Nakabaklas na rin ang mga ikinabit na blinker dito. Ako, dismayado ako kasi maliwanag yung tanong naman natin, napakasimple lang naman eh. In-expect ko na sinurrender to kasama yung plaka. Kasi kung legitimate o anuman ang kailangan sinurrender lahat. Hindi Pinatanggal. yung Diba? isosurrender nila yung sasakyan, blinker nakatanggal. Oo. Kaya parang may lokohan eh. Meron silang blinker. Considering na private company, hindi naman to basta nilagay. Talagang sadyang nilagay ito. Kita naman natin sa video hanggang doon sa likod meron. Nais pa naman alamin ng LTO kung bakit may number 10 na plaka ang Oo sasakyan. nga. Na Feeling ko alam ni Yusek yan. Siya siguro siyempre, sasakyan niya yan, di ba? Siya yung nakatoka dyan. Alam ka namang, ay hindi ko alam. Tsaka private daw. base sa guidelines ng LTO ay protocol plate para lamang sa mga hukom ng Court of Appeals at Solicitor General. Lumalabas din na hindi si Alfonso ang may-ari ng SUV. Dahil siya yung may dala ng sasakyan, pero siyempre sa level ng aming power, yung sasakyan at driver lang kasi yun lang naman Inunayabang eh. ng LTO. Pero siyempre kailangan din magpaliwanag sa amin kasi nakakonect lahat eh. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Alfonso. Ayon naman kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, nag-file na ng indefinite leave of absence si Alfonso. Yusek Alfonso nag-file po ng Ay hindi, magpapalamig lang yan eh. Sibakin nyo na yan. Guilty eh. absent dahil while pending itong investigation po. I may suggest kay Yusek Alfonso might as well indefinite until pending yung investigation. Ganun naman po talaga ang proseso. Ang pinakalayunin at purpose naman po niyan ay yung respondent will not exert influence sa pag-iimbestiga. Inaasahan na rin umano ng kalihim ang paliwanag ni Alfonso anumang sandali matapos siya mag-issue ng notice to explain laban dito. Sa DOTR naman po, gumugulong na po yung administrative case ni Yusek Alfonso. Mula din sa araw na ito ay pinagbabawal na sa kahit na sinong opisyal at empleyado ng DOTR at attached agencies nito na gumamit ng protocol license plates at wangwang. Ayon sa kalihim, wala raw VIP sa kanilang departamento. Alam natin na yung paggamit ng protocol plates, wangwang o blinkers, naaabuso. Abuso sa mga kapangyarihan, yung ibang nasa gobyerno. At gusto lang po namin iparating that under my watch po, ang DOTR family kasama ang attached agencies, sectoral offices, wala pong VIP sa amin. At hindi po kami papayag na may abusado na VIP ang turing sa isang taong gobyerno. Wala, di ba? Guilty si Kuya. Hindi lumitaw. Next topic. Ito naman, Ford supervisor tumawag sa customer para itanong ang ethnicity nito. Yung lahi siguro. Nag-viral ang post ng isang travel entrepreneur kaugnay sa kahalagahan ng boundaries at professionalism sa trabaho.
Tinawagan kasi siya ng supervisor mismo ng isang Ford dealership para sa isang personal question. Ano kaya ito? Alamin sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Well, depende sa depende kung yung personal question. Kung kailangan naman talaga sa transactions. For example, ito, isang magandang example to sa bangko. Sometimes kasi, yung hindi sometimes ano bang tamang word? Minsan nawala na yung ATM ko. Nawala na yung ATM ko kasi naiwala ko yung wallet ko eh. So, ang gagawin ko, papadisable ko yung ATM ko. Now, tumawag ako sa BDO para i-deactivate nila yung ATM ko. So, ang nangyari, tatanungin ako personal question. Birthday ko, full name ko, name ng tatay ko, ng nanay ko. Ano ang purpose nun? Para i-cross-match yung information para mas sure na ako talaga yung may-ari ng account. 'Di ba? Doon nag-a-apply yung mga personal questions doon. May purpose, pero ito kaya ano kayang purpose nito? Trending online ang threats post ng negosyanteng si Angeli Dub ng travel company na Access Travel. Ano nakalagay dito? This is why we continuously need to provide trainings on boundaries and professionalism at work. I get our car serviced at Ford, paid my bill, and went home. Ay, ano ko pala para makita nyo. I-zoom ko. And went home with recommendations. Today, I got 2 calls from Ford. Akala ko emergency and meron akong naiwan or meron hindi nagawa. So, I replied properly asking bakit need my calls ng 8:30 a.m. Apparently, this is the supervisor calling me at 8:30 in the morning on a Sunday to ask me anong lahi ko. Parang aso no? Sobrang nagulat ako. Ma'am, can I call? Good morning, happy Sunday. Sir, it's a Sunday po. I have the car already and what we need to do and I will text. Bakit po need my calls? No ma'am, I just want to know lang what is your ethnicity kasi my friend back in personal na yung nga naman. Wala nang kinalaman do sa business nila. 'Di ba? Siguro personal may kakilala siya parang ganun eh. Ibinahagi niya ang screenshot ng isang text message, kalakip ang mensahe sa pagkakaroon ng boundaries at professionalism at work. Kwento niya, pinaayos niya ang sasakyan nila sa isang Ford dealership at nauwi na rin nila ito. Tapos na ang transaction pero nakatanggap siya ng mga tawag mula sa supervisor ng Ford dealership on a Sunday morning to ask about her ethnicity. Sa panayam ng BNC Mobility, minsan yung mga pumuporma lang eh. Lalo na pag maganda yung kliyente. Kukunin yung number, tapos aanuhin nila, liligawan nila. May mga ganun. Hindi ako gumawa nun may may nalalaman lang akong ganun. sinabi ni Angeli na hindi niya intensyon na kumuha ng atensyon sa nasabing post, pero para magbigay ng mensahe sa kakulangan ng professional training para sa mga empleyado. I was really sharing my point of view as a businesswoman na may Ako mga CEO hawak na pa pala eh. employees. Kasi mali yun. Kasi technically, luxury pa din ang bumili ng car. Right? So the amount of money that we pay when we buy a car. So parang medyo na-resonate siya sa akin. Sabi ko, shucks, baka ganito din yung mga employees ko. Dagdag pa niya, mali at unprofessional ang ginawa ng Ford employee, kaya kinausap niya ito ng maayos at pinaalalahanan sa mga concern niya. Kabilang na ang breach of data privacy na pinoint out din ng isa sa kanyang mga followers. I am your client at the dealership and you should not call your clients without work concerns. Oo nga, tama. No? Data privacy nga yan. Okay lang sana kung ma'am, nakalimutan namin yung tornilyo ng gulong nyo. Yun,
Pero pag ganyan, personal nga naman pala talaga. That's it. And I ended my conversation with, please do not call me again. If we have concerns, I will ask my mom to call your office. Pero hindi ito isolated case dahil maging sa iba pang mga industriya, nangyayari ito. Kaya naman ang mensahe ni Angeli sa mga kapwa niya business owner, We should train our people continuously because it's very important. Sometimes kasi pag matagal na tayo, wala tayong continuous na trainings or reminders. It's a very delicate balance lang eh. Converse but still be strict, put boundaries. Sa isang pahayag, sinabi ng Ford Philippines na nakikipag-ugnayan na sila kay Angeli at committed daw sila sa pagpapanatili ng highest standards of professionalism and respect sa personal data ng kanilang mga customer. Para sa agenda, May ganyan, di ba? Si Maria Ozawa yata. Nagpatulpo. Kasi parang nag-grab yata si Maria Ozawa. Tama ba ako? Sino ba si Maria Ozawa? Nag-grab siya dito sa Pilipinas. Then parang nakilala siya nung driver. Tapos simula nung tinitext-text siya. Di ba? Siguro, kung ano man yun, hindi ko alam. Dapat kung nakilala mo yung isang tao sa work lang talaga. Maliban na lang, ganito. No? Kung ang nag-insist na beyond work yung communication nyo ay yung client. Ibig sabihin, may go signal na yon na pwedeng, let's say, nag-usap kayo dun sa Ford to, di ba? Dun sa showroom, no? Nagkakwentuhan kayo. Gagamitin ko sa camping etong itong bibilhin ko sa inyong 4x4 na Raptor. 'Di ba? Kasi nagka-camping ako tapos sasabihin naman ng ahente, camping din po ba ang hobby nyo? Ako din nagka-camping po ako Tapos biglang niyaya ka na nung minsan camping tayo together. 'Di ba? Yun, pwede na yun siguro, pero yung kayo yung diba? Swerte nyo kung hindi pumalag yung message nyo. Pero hanggat hindi nag-open ng door yung client, huwag nyong anuhin. Or halimbawa, kung talagang importante, kung talagang sometimes, na love at first sight ka do sa kliyente na hindi mo mapigilan, siguro okay lang yung text. Pero pagka hindi ka na nireplyan, 'di ba? Wag mo nang wag yung call agad, nakakabwisit yung call Yung aanuhin ko din yung mga nagre-request sa akin ng videos. Wag niyo akong tatawagan sa page ko. Kasi sometimes tumatawag kayo busy ako or okay lang mag-leave kayo na message. Mababasa ko naman lahat 'yon. Siguro, it takes time dahil maraming messages doon. Pero huwag niyo akong tatawagan sana kung hindi naman kailangan. 'Di ba? Hindi naman sa ayaw ko kayong kausapin, pero huwag niyong tawagan. Request kayo ng video doon. Kasi may mga tumatawag sa akin na para makita ko agad yung message nila. Mababasa ko yun. Tuwing umaga nagtitingin ako ng messages ko 'Di ba? Anyway, ito. Listen, ano na naman to? Hindi ba natututo yung mga kababayan natin dito? Ng 90 araw ang lisensya ng isang Huh? sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng isang driver matapos pahawakin ng manibela ang kandong na bata. Ang viral na tagpo sa dami na. pagtutok ni Oscar Diyos Oy. ko naman, ang dami nang nangyayaring ganyan. Ba't di pa natututo yung mga tao? Batang musmos ang may hawak sa manibela ng kotseng ito sa bidyong ipinost ng Department of Transportation. Ang bata tila tinuturuang magmaniobra habang nakakandong sa lalaking nasa driver's seat. Walang suot na seatbelt ang dalawa. Driving on the real road. Nangyari yan sa isang kalsada sa Butuan Proud na City. proud pa Sa no? isa pang video, makikita ang bata hawak pa rin ang manibela. Siguro akala niya,
dahil nasa probinsya sila, wala sila sa Manila, baka mapapalampas ito, 'di ba? Habang nasa isang iba ng kalsada at may mga kasalubong ng mga sasakyan. Ang DOTR na bahala sa nakita. Kaya ang driver na nakuhanan sa viral video, suspendido ng 70 araw ang lisensya. Pinapatawag na rin siya ng DOTR sa Miyerkules, pati na ang rehistradong may-ari ng sasakyan para pagpaliwanagin. Yan po ay kasama sa aking kautusan sa Memorandum Circular. Yung mga sasakyan na pribado, Ay, hindi naman saklaw ng executive order o yung JAW ng LTO na may blinker, wangwang, huliin po nila. Lubha umano itong mapanganib di lang para sa mga nasasakyan, kundi pati na rin sa mga taong maaring madamay kung ito'y maaksidente. Hindi itong unang pagkakataon na may pinapanagot ang LTO Daming sa ganyan. kaparehang pagkakamali. Ayon sa Section 4 ng Republic Act 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act, nakasaad na bawal umupo sa unahan ng sasakyan ng isang batang edad 12 pababa, lalo kung umaandar ang sasakyan, maliban kung pasok siya sa height requirement. Sa guidelines din ng LTO, nakaupo dapat ang mga bata sa child restraint system o booster seat na akma sa kanilang edad. Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang driver at may-ari ng sasakyan. Ito kasi yun, men. Yes, naiintindihan ko. Kasi yung pamangkin ko dyan din natutong magmaneho, ginaganyan din ng kuya ko eh. 'Di ba? Pero wag nyo nila i-video. 'Di ba? Pag gumagawa kayo ng ganyang kagaguhan, wag nyo na i-video. Hindi ko naintindihan ba't kailangan i-video nyo pa. Kasi kung walang video, walang ebidensya, walang mapapahamak. Parang ang nangyari kasi niyan, binidyo nyo, parang kumuha pa kayo ng bato na ipupukpok sa ulo nyo eh. 'Di ba? Gawin nyo yung trip nyo siguro, no? Pero hindi ko sinasabing tama ito. Pero sometimes may mga, syempre, sa natural na kalokohan natin, may nagagawa tayong kamalian. Pag alam nyo, or hindi nyo alam, hindi eh. Alam nyo dapat yan na mali yan, tapos ibibidyo nyo pa. O eh, di yan ang nakuha nyo. Di ba, men? Play stupid games and win stupid prizes. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.